At para naman sa ating mga balita, kayamanan ng pamilya Assad, ginulat ang buong mundo. At isang piitan sa Syria, hindi daw kulungan kundi katayan. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Si Bashar al-Assad na ang pamilya ay namuno sa bansang Syria sa loob ng 50 taon, gaya ng ibang mga diktador sa kasaysayan, ay naging isang napakayamang tao. Bagaman napatalsik na sa kanyang pwesto, marami pa rin ang nagtatanong gaano kalaki ang kayamanang naipon ng kanyang pamilya mula pa noong 1971 nang mamuno ang kauna-unahang al-Assad sa bansa sa ilalim ng Ba'ath Party. Marami rin ang nagtatanong kung umalis din ba sa bansa si Bashar al-Assad dala ang male-maletang bag ng pera tulad ng ginawa ni Ashraf Ghani na isang politiko sa Afghanistan. Sa madaling salita, gaano na kaya kayaman si Bashar al-Assad? Habang 90% ng mga Syrian ngayon ay nabubuhay ng mahirap pa sa daga dahil sa sunod-sunod na dagok na dumarating sa kanilang bansa, natuklasan naman ng mga rebelding grupo na nanloob sa palasyo ni Bashar al-Assad ang isang napakalaking koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Kabilang sa mga kotseng kasama sa koleksyon ng napatalsik na Pangulo ay mga Mercedes-Benz, Porsche, Audis, Aston Martinis, Lamborghini at mga Ferrari. Nakita rin umano ng mga rebelde ang isang bagong-bagong itim na Lexus na nagkakahalaga ng $1.92 million. Bumabaha ngayon ang social media ng mga footage na nagpapakita kung papaanong nilibot ng mga rebelde ang isang abandonadong garahe na pag-aari umano ni Assad. Ayon sa mga ulat, si Bashar al-Assad ay hindi lamang pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Syria. Siya din ang may hawak sa pinakamalalaking grupo na may hawak sa ekonomiya ng bansa at maging ng mga big time na sindikato doon. Kumalat sa lahat ng sektor ng ekonomiya ng Syria ang mga networks na ito at sinasabing sila ang nagpopondo para sa mga gastusin ng gobyerno. Ayon sa pahayagang ELAF ng Saudi Arabia, ang kayamanan ng pamilya ni Assad ay binubuo ng 200 tonelada ng ginto, 16 na bilyong dolyar at 5 bilyong euro. Kung i-convert sa peso, yan ay may kabuang 2.1 trillion pesos. Ang nasabing halaga ay katumbas umano ng budget ng bansang Syria sa loob ng 7 taon kung gagamitin ang dato sa taong 2023. Ayon naman sa US State Department, ang kayamanan ni Bashar al-Assad, kung isasama ang sariling kayamanan ng kanyang asawa, ng kanyang kapatid na sina Maher, Bushra, mga pinsan at tiyuhin, aabot daw ito ng nasa 2 bilyong dolyar. Nagmula ang kwentang ito sa mga open source information lamang. Wala umanong ideya ang mga nagsuri sa iba pang mga kayamanan na pag-aari naman ng mga anak ni Bashar al-Assad na sina Hafiz, Zain at Karim. Sinasabing sangkot din daw ang pamilya Assad sa lahat ng mga malakihang economic operation sa kanilang bansa. Imposible daw para sa isang dayuhang analyst na itala ang kabuuan ng kanilang mga ari-arihan dahil nakatago ang mga ito sa maraming mga accounts, mga real estate portfolios, mga korporasyon at mga accounts sa ibang bansa na wala halos ipinapataw na buwis. Sangkot din ang mga Assad sa mga illegal na operasyon gaya ng smuggling, pagbebenta ng armas, pagbebenta at pagpaprotekta ng droga at extortion. Sa katunayan, kamakailan lamang ay natuklasan din ng mga rebelde ang isang malaking imbaka ng droga, kabilang ang Captagons na isang malakas na uri ng ipinagbabawal na gamot. Ang nasabing imbakan ay sinasabing pag-aari daw ng pamilya Assad at pinatatakbo ng kapatid ni Bashar na si Maher. Ang perang kinikita sa mga gawaing ito ay ipinapasok sa mga legal na korporasyon at mga non-profit organization na pag-aari din ng pamilya sa pamamagitan naman ng money laundering.
Maraming mga eksperto ang naniniwala na dapat ding isama ang kayamanan ng pamilya Salish upang makuha ang kabuuang kayamanan ng pamilya Al-Assad. Ang pamilya Salish ay mga pinsan ni Bashar al-Assad na may malalaking negosyo sa construction at military industry. Sangkot din sila sa iba't ibang mga iligal na aktibidad sa bansa. Ayon sa mga ulat, ang pamilya Salish ay may kabuang yaman na mahigit sa $1 bilyong na pawang nagbuhat lahat sa kanilang mga negosyo. Sa ibang balita, piitan sa Syria, hindi daw kulungan, kundi katayan. Kasunod ng pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria, umaabot sa 40 bangkay ng mga preso ang natagpuan ng mga rebelde sa morgue ng isang military hospital sa Damascus. Bakas pa sa mga bangkay na ito ang mga palatandaan ng matinding pagpapahirap na sinapit nila nang sila'y nabubuhay pa. Batay sa mga video at larawan, makikita ang mga bangkay na nakabalot sa puting tela na may bahid ng dugo at nakasalansan sa loob ng isang malamig na silid ng Harasta Hospital. Ilan sa mga bangkay ang may mga sugat at pasa sa mukha at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napansin din nila ang mga piraso ng tape na may nakasulat na mga pangalan at numero. Ayon kay Mohammed Al-Hajj, miyembro ng isang rebelding grupo mula sa Timog Syria, sobrang nakakapangilabot daw ang kanyang nakita nang buksan niya ang pintuan ng morgue. Dagdag pa ni Al-Hajj, nagtungo daw ang mga rebelde sa ospital matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang tauhan tungkol sa mga bangkay na itinatapon doon. Hindi pa malinaw sa ngayon kung gaano nakatagal na nakaimbak ang mga nasabing bangkay sa morgue, pero sinasabing nasa iba't ibang estado na ng pagkabulok ang mga ito. Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights, isang monitoring group na nakabase sa UK, halos 60,000 tao ang pinahirapan at pinatay sa mga bilangguan ng gobyerno ni Assad. Sinasabi din ng mga human rights group na umabot sa mahigit 100,000 katao ang nawawala mula nang ipag-utos ni Assad ang brutal na pagsugpo sa mga pro-democracy protest mula pa noong 2011 nang mag-umpisa ang digmaang sibil sa Syria. Bukod dito, isang non-governmental organization din sa Syria ang nagsabi na posibleng ang mga natagpuang bangkay sa Harasta Hospital ay galing sa Saidnaya Prison, isang notorious na prison house sa hilagang bahagi ng Damascus. Ayon kay Diab Seria, co-founder ng Association for Detainees and the Missing in Saidnaya Prison or ADMSP, ang Harasta Hospital ay nagsilbing sentro sa pagkolekta ng mga bangkay ng mga bilanggo. Ang mga bangkay ay ipinapadala mula sa Saidnaya Prison o Tishrin Hospital papuntang Harasta, at mula sa Harasta, inililipat daw ang mga ito sa mga mass graves. Ang mga bangkay ay natuklasan ng mga miyembro ng Syrian Civil Defense o mas kilala sa tawag na White Helmets na noon ay hinahanap ang mga inmates na posible umanong nakakulong sa mga underground facilities. Dagdag pa ng ADMSP na mula pa noong 2022, ang Saidnaya Prison ay itinuturing na isang uri ng death camp para sa mga taong naging sangkot sa mga protesta noong 2011. Tinatayang mahigit sa 30,000 detainees ang pinatay o namatay dahil sa mga tortures, kakulangan sa atensyong medikal o gutom sa loob mismo ng pasilidad mula noong 2011 hanggang 2018. Binanggit din ng mga napalayang bilanggo na hindi bababa sa 500 detainees ang pinapatay mula 2018 hanggang 2021. Ayon pa sa ADMSP, nagpatayo din ang kulungan ng mga salt chambers na nagsisilbing mga makalumang morgue para pag-imbakan ng mga bangkay bago ito ilipat sa Tishrin Hospital para naman sa pagrehistro at paglilibing sa mga libingang pag-aari ng militar. Dahil dito, tinawag ng Amnesty International na human slaughterhouse ang Saidnaya Prison at sinabing ang mga pagpatay ay inaprobahan mismo ng gobyerno ni Assad, mga gawain na itinuturing na war crimes at crimes against humanity. Pinabulaan na naman ito ng gobyerno ni Assad at sinabing ang lahat ng mga nasawi ay dumaan sa due process. Sinabi ni Abu Mohammed Al-Julani, leader ng rebelding grupo na namuno sa pagpapabagsak kay Assad,
na ilalathala nila ang mga pangalan ng mga namatay na bilanggo para sa kaalaman ng kanilang mga kamag-anak at nangako na papanagutin ang mga opisyal na sangkot sa pagpapahirap sa mga political prisoners. Sa susunod na video ay mapapanood ninyo ang panayam sa isang political prisoner na minsang nakasurvive sa malaimpyernong sitwasyon ng Sendnaya at kung papaano siyang nakipaglaban para sa kanyang mga kapwa bilanggo. Ang videong ito ay tungkol kay Mazen Al-Humada. Inaresto matapos nilang magdala ng mga gatas para sa mga batang naninirahan sa isang lugar sa Syria noong Marso ng taong 2012. احنا قاعدين نشرب شاي عم نمزح ونضحك بين بعضنا تماما ما نحس الا بست كبس الامن حطوا القمصان براسنا انا حطوني بباجاج السياره لحد ما وصلنا مكان اول سؤال سالتهم يا انا وين؟ هم يقول انت بمطار المزه فرع المخابرات الجويه بعدين ذاعوا اسمي على التحقيق طمشني كلبشني واخذني فوتني على غرفه ونزلني على ركبي وايديني هيك اسمك؟ قلنا له ما لهم هذا شو مساوي؟ قلنا له والله طلعنا مظاهرات يعني مظاهرات تصوير نقل اخبار كذا فهمت شلون؟ نعمل هيك قال بدك تعترف غير هالاعترافات. قلت له ماني عامل شيء. قال لي شو كان نوع السلاح اللي معك؟ قلت له كاميرا بكل وقاحة. قلت له كاميرا توشيبا وما شلت سلاح انا وانا بكره حمل السلاح وانه يقول لي ما بدي الاعترافات. خذوه. اخذوني مددوني بالارض كسروا لي ضلاعي هاي الاضلع يطلع فوق ويدبج فوقي تحس هاي طق 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 اضلاعك هاي لو يقلبك بالعكس على ظهرك يطلع يدبج فوقك دفر على وجهك بكاس بالعصي وانه يقول يبدو انك ما بدك تعترف انت بدك تعترف ما اعترفت بدنا نقتلك. قلت له ما هاي اللي عندي. جاب المرة الثانية شبحني كلبشة من هون على الشباك هيك بارتفاع 40 سنتي عن الأرض. الثقل كله على ايدينك على المفاصل. فالكلبشات مو فتحسها راح تقطع لك ايدينك تصرخ بيحط لك شحاطة او حذاء يقول لك افتح فمك يعني صغير يقول لك عض عليه ما بدي اسمع صوتك. فوت بعد ما شبحني ورجعني على المحقق قال لا بشون خليك راح تعترف غصبا عنك يعني. جابوا كلام احنا نقول له بالمصطلح الانجليزي كلام وإله ما اندرد هاند يحطه بالجهاز الذكري. طبعا بعد ما يشلحك الكلسون ولا تظل عاري مثل ما الله خلقك ويحط الكلامب ويبلش ويشد يحاول يضب على جهازك الذكري. اخر شيء تحس انه راح يقطع لك اياه وواحد من ورا يحط لك خازوق بالمؤخرة تبعك ويضرب عليك. يعني شيء ما يتصور عقل البشري ما يتصوره. ناس ماتت كثير تحت التعذيب. واني يقول تنسى اسمك مازن الحمار. قلت له شو اسمي؟ واني يقول اسمك 1858. قال اعيد
شو اسمك؟ قلت له 1858. قال تنسى مازن الحمادة، هذا اسمك الجديد. تمام. توصل المشفى، تفوت على التواليت الأول، تلاقي 3 جثث بالأرض. مصفطات فوق بعضها. يا عم شو هاي؟ وين؟ تفتح تسكر الباب، تفتح التواليت الثاني، تلاقي لك زي جثتين. لا شو وين انا يا الله؟ تصير تحكي حالك من وين انا يا اخي؟ تحس حالك راح تجن. بعد 5 أيام رجعوني على الجوية. لسه ما فتوا على المهجع نفسه تبعي، رجعتوا عليه. قلت لهم اللي يقول لكم روح على المشفى لا حد يروح، ترى المشفى تصفية. فعلا اسمه مصلخ وليس مشفى. 601. Ang bidyong ito ay kinuha noong 2016 kung saan ikinwento ni Mazen na nasaksihan niya kung papaanong pinatay sa tortures ang kanyang mga kapwa inmates, habang ang iba ay bumigay na lang dahil sa malaimpyernong sitwasyon doon. Ang bawat kulungan ay may sukat lamang daw na 1.4 square meter kung saan pinagkakasya ang nasa 12 katao. Halinhinan sila sa pag-upo. Habang nasa kulungan ay unti-unting humina ang kanyang katawan, dahilan upang ilipat siya sa Hospital 601. At sa halip daw na alagaan doon ay madalas daw siyang hinahampas at binubugbog. حتى السيروم ما يحطونه انه يشوفون الوريد وين او شيء، تشك وين ما يجي يحطوا لك اياه. فتعرف السيروم اذا ما يفوت بمكانه هاي تصير كلها زرع. Matapos ang 1 taon at kalahati ay pinakawalan si Mazen sa kulungan. At nang maramdaman niya na nanganganib pa rin ang kanyang buhay sa Syria, pinilit niyang makalabas ng bansa at tumakas hanggang sa makarating siya sa Europa sa Netherlands. Sa Netherlands, sinimulan niyang ibulgar ang kagimbal-gimbal na sinapit niya sa kulungan ni Assad sa Syria dahil sa paniniwala na darating ang araw na makakakita siya ng hustisya para dito. Noong 2020, bumalik si Mazen sa Syria kung saan walang sali-salita ay agad siyang inaresto ng mga otoridad sa airport pa lamang. May mga nagsasabi na ang dahilan ng kanyang pagbabalik sa Syria ay dahil hindi na niya makayanang iwan ang trauma na kanyang sinapit. Habang sinasabi naman ng iba na napaniwala siya sa amnestiyang inaalok ng gobyerno sa kanya. At dahil sa patuloy na pagpapaasa sa kanya ng pamahalaan ng Netherlands at sa mga frustrations na kanyang pinagdadaanan, nagdesisyon siyang bumalik sa Syria. Nang muli siyang maaresto sa airport, wala nang balitang narinig pa tungkol sa kanya. Nang masakop ng mga rebelde ang Damascus noong December 8, kung saan pinakawalan nila ang daan-daang mga bilanggo sa mga kulungan doon, tumambad sa kanila ang mga kakilakilabot na imahe ng mga bangkay na halatang nagdanas ng matinding pahirap sa kulungan. Isa sa mga bangkay na natagpuan, bagaman lantad na ngayon sa publiko ang kwento ni Mazen, marami pa rin sa mga bilanggo ang hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan.